Pasensya na. Pasensya na. Sobrang pagod na kasi ko talaga. Sobrang pagod na talaga ako mag-work. Sobrang pagod na din ako sa ginagawa ko. Alam ko yung iba sa inyo, akala na, meron palang ganitong araw na nakapahinga ka lang, iba yung impact ng araw na sa akin. Alam ko masarap magpahinga. Kaso, yun nga, hindi tayo pwede magpahinga parate kasi pahinga ko po yung pamilya ko. Ang pahinga ko yung magtrabaho ko para sa pamilya ko. Magpahinga din po tayo paminsan-minsan. Mas piliin po natin yung kalusugan. Paano mararamdaman ng isang taong matagal nang nagbabala? Isang faith healer at fortune teller na paulit-ulit na nagsasabing may paparating na malaking krisis sa buhay ng isang sikat na online personality na biglang malalaman niyang ang lahat ng kanyang sinabi ay nagsimulang matupad? Paano nararamdaman ng milyon-milyong fans ni Sergey Bin, ng mga taong natawa at naaliw sa kanya, lalo na sa panahon ng pandemya, na biglang malalaman nilang ang lalaking nagbigay sa kanila ng kasiyahan ay ngayon ay nagdurusa? At ang pinaka nakakakilabot na tanong sa lahat, kung totoo ang mga babala ng fortune teller, kung totoo ang kanyang mga sinabi tungkol sa mental health at sa kidney at sa sobrang gamot, ano pa ang ibang sinabi niya na dapat nating marinig ngayon? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Kaalam PH. Para maunawaan kung bakit napakalaking bagay ang nangyayari, kailangan muna nating maunawaan ang dalawang bahagi ng kwentong ito. Una, kung sino si Sergey Bin. Si Sergey Bin, ang online personality na kilala ng bawat Pilipinong may internet connection, ay isa sa mga pinaka-influential na content creators sa kasaysayan ng Philippine online media. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang content ay nagbigay ng kasiyahan, ng tawa at ng aliwan sa milyon-milyong Pilipino. Lalo na sa panahon ng pandemya, nang ang lahat ay nakakulong sa kanilang mga bahay, nang ang mundo ay puno ng takot at kawalan ng katiyakan, ang content ni Sergey Bin ay naging isa sa mga pinakamahalagang pinagkukunan ng kasiyahan ng mga Pilipino. Ngunit sa likod ng lahat ng kasiyahan at tagumpay, may mga bagay na hindi nakikita ng kanyang mga fans. Ang presyo ng pagiging isang sikat na content creator, ang bigat ng responsibilidad sa milyon-milyong followers, ang personal na mga pagsubok na hindi karaniwang ibinahagi sa publiko, at ang mental health crisis na ngayon ay naging pampublikong usapan. Ang krisis na nagdulot sa kanya ng pahinga mula sa video production ay nagpapakita ng isang katotohanang dapat nating lahat ay harapin, na kahit ang mga taong mukhang masaya at matagumpay sa labas ay maaaring nagdurusa sa loob. Pangalawa, kung sino si Jessie Flores. Si Jessie Flores ay nagpapakilala bilang isang faith healer at fortune teller, isang witchcraft healer ayon sa kanyang sariling paglalarawan. Hindi siya isang mainstream na personalidad. Hindi siya isang kilalang doktor o psychiatrist o eksperto sa mental health. Siya ay isang taong nagsasabing may kakayahan siyang makita ang mga bagay na hindi pa nangyayari. At ang kakayahang iyon ay nagbibigay sa kanya ng responsibilidad na magbabala sa mga taong nangangailangan ng tulong. At ang babala na ibinigay niya tungkol kay Sir Gavin, ang babala na sinabi niya nang hindi pa alam ng mundo kung ano ang mangyayari, ay ngayon ay naging sentro ng isang malaking debate sa social media. Isipin mo ang sitwasyon ng una itong sinabi ni Jessie Flores, isang lalaki na nagsasabing may nakita siyang masamang bagay sa kinabukasan ni Sergey Bin, nagsasabing ang mental health ni Sergey Bin ay nasa panganib, nagsasabing ang kanyang mga bato, ang kanyang kidneys, ay may problema. Nagsasabing ang gamot na ibibigay sa kanya ay maaaring masyadong marami. At nagsasabing ang kanyang kalusugan ay 50-50. Kalahati ay pisikal, kalahati ay mental. Ano ang reaksyon ng mga tao nang marinig nila ito? Marami ang hindi naniwala. Marami ang nagpuna sa kanya. Marami ang nagsabing ito ay isang paraan lang para makakuha ng atensyon. Isang paraan para maging sikat sa pamamagitan ng pangalan ni Sergey Bin. At si Jessie mismo ay umamin na maraming fans ni Sergey Bin ang nag-insult sa kanya. Maraming nagpuna, maraming hindi naniwala. Ngunit hindi siya tumigil. Patuloy siyang nagbabala. Patuloy siyang nagsasabing may paparating na malaking krisis sa buhay ni Sergey Bin. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang mga tanong ay lumabas na. Paano niya nalaman? Paano posible na ang isang taong hindi personal na kilala si Sergey Bin
ay nakapagsabi ng mga detalyang iyon. Ang mental health crisis, tumpak. Ang kidney issues, sinabi niya. Ang sobrang gamot, sinabi niya. 3 bagay, 3 detalye. 3 bagay na ngayon ay napatunayan ng mga ulat tungkol sa kalagayan ni Sir Gabin. Ngunit narito ang mas nakakakilig na tanong. Kung tumpak siya sa 3 bagay na iyon, ano pa ang ibang sinabi niya na hindi pa natin binibigyang pansin? Ayon kay Jessie Flores, hindi lang mental health ang problema ni Sir Gabin. Sinabi niya ng malinaw, ang kidneys ni Sir Gabin ay may problema. Ang kanyang blood pressure ay katulad ng blood pressure ng kanyang ama. Ang ama ni Sir Gabin namatay sa sakit na may kinalaman sa blood pressure. At ang gamot na ibibigay sa kanya, sinabi ni Jessie, ay maaring masyadong marami. Masyadong malakas para sa kanyang katawan. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kanyang mga sinabi. Sinabi niya ang isang bagay na dapat marinig ng lahat. Ang kalagayan ni Sir Gabin ay may 2 bahagi. Ang pisikal, ang 50% na may kinalaman sa kanyang katawan. At ang mental, ang 50% na mas mapanganib pa. At ang mental na bahagi, ang depression na sinabi ni Jessie, ay hindi lang isang simpleng kalungkutan. Sinabi niya ng malinaw, ang uri ng depression ni Sir Gabin ay ang uri na maaaring magdulot ng self-infliction. 3 salita, self-infliction. Ang uri ng depression na maaaring magdulot ng isang tao na saktan ang kanyang sarili. At sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, ang buong social media ay nagsimulang kumilos. Dahil iyon, ang posibilidad na iyon ay hindi isang bagay na maaaring baliwalain. Hindi ito isang simpleng hula. Ito ay isang babala. Isang babala na ngayon ay mas seryoso kaysa dati dahil ang iba pang mga sinabi niya ay nagsimula ng matupad. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, sa kabila ng lahat ng debate tungkol sa kung totoo o hindi ang mga sinabi ni Jessie Flores, may isang bagay na hindi maaaring baliwalain. Ang kalagayan ni Sir Gabin ay totoo. Ang mental health crisis niya ay totoo. At ang pangangailangan niya ng suporta, ng tunay na suporta mula sa mga taong nagmamahal sa kanya ay totoo. Ayon sa mga ulat, si Sir Gabin ay pansamantalang nagpahinga mula sa video production para mag-focus sa kanyang pisikal at mental na kalusugan. At ang mensahe ng kanyang team, ang mensahe na ibinigay sa kanyang mga fans ay malinaw. Kailangan niya ng oras, kailangan niya ng pahinga, at kailangan niya ng suporta. Para kay Jessie Flores, ang lalaking matagal nang nagbabala, ang angyayari ay hindi isang pagkakataon para sabihing tama siya. Sa kanyang sariling mga salita, hindi siya masaya sa nangyari. Hindi niya gusto na matupad ang kanyang mga babala. Gusto niya sana na mali siya. Gusto niya sana na ang lahat ng sinabi niya ay hindi nangyari. Ngunit nangyari. At ngayon, ang tanging gusto niya ay tulungan si Sir Gabin. Nag-alok siya ng kanyang serbisyo, ng kanyang kakayahan bilang isang faith healer para tulungan ang lalaking nagbigay ng kasiyahan sa milyon-milyong Pilipino. Hindi para sa pera, hindi para sa atensyon, hindi para sa katanyagan, kundi dahil, ayon sa kanya, nakita niya ang isang bagay na mas malala pa kaysa sa kasalukuyang sitwasyon. At gusto niyang pigilan iyon bago pa mahuli ang lahat. Ang kwento ng babala ni Jessie Flores at ng kalagayan ni Sir Gabin ay hindi lang isang kwento ng isang fortune teller na tumpak ang hula. Ito ay isang kwento ng mental health, ng kahalagahan ng pakikinig, ng tunay na pakikinig sa mga taong nagpapahayag ng kanilang pag-aalala tungkol sa isang tao. Para sa ating mga Pilipino, isang bansang madalas ay hindi sineseryoso ang mental health. Ang kwentong ito ay isang malinaw na paalala. Una, ang mental health ay totoo. Si Sir Gabin, ang lalaking mukhang masaya at matagumpay sa labas, ay nagdurusa sa loob. At iyon, ang katotohanang iyon, ay nagpapakita ng isang bagay na dapat nating lahat ay maunawaan. Na ang depression, ang anxiety, ang mental health crisis, ay hindi pumipili ng tao, hindi pumipili ng sikat o hindi sikat, hindi pumipili ng mayaman o mahirap,
Hindi pumipili ng matagumpay o hindi. Maaaring mangyari sa sinuman, kahit sa mga taong mukhang may lahat sa mundo. Pangalawa, ang mga babala ay dapat pakinggan. Maraming tao ang nagpuna kay Jessie Flores nang una siyang magsalita. Maraming hindi naniwala sa kanya. Ngunit ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang tanong ay ito: kung nakinig tayo ng mas maaga, kung binigyan natin ng mas seryosong pansin ang mga babala, maaari ba nating naiwasan ang ilan sa mga nangyari? Hindi natin malalaman ang sagot sa tanong na iyon. Ngunit ang aral ay malinaw. Kapag may nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa isang tao, kahit hindi natin lubos na naiintindihan ang kanilang dahilan, mas mabuting makinig kaysa balewalain. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, ang suporta ay mas mahalaga kaysa sa pagpuna. Sa kasalukuyang sitwasyon ni Sir Gavin, ang pinakakailangan niya ay hindi ang mga komento tungkol sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Hindi ang mga tao na nagsasabing deserved niya iyan. Hindi ang mga tao na gumagamit ng kanyang kalagayan para sa kanilang sariling agenda. Ang kailangan niya ay suporta. Tunay na suporta mula sa mga taong nagmamahal sa kanya, mula sa kanyang pamilya, mula sa kanyang mga kaibigan, mula sa mga profesional na makakatulong sa kanya. At mula sa mga fans na nagmamahal sa kanya, hindi dahil sa kanyang content, kundi dahil siya ay isang tao na nararapat sa pagmamahal at suporta. Para sa mga Pilipinong ngayon ay nagdadala ng kanilang sariling mental health struggles, mga taong nagtatago ng kanilang sakit sa likod ng isang ngiti, mga taong nagpapanggap na maayos ang lahat habang nagdurusa sa loob. Tandaan ninyo ang kwento ni Sir Gavin. Kahit gaano kasikat, kahit gaano kamatagumpay, kahit gaano karaming tao ang nagmamahal sa iyo, ang mental health ay kailangan ng atensyon, kailangan ng tulong, at kailangan ng tapang para aminin na hindi ka maayos at humingi ng tulong mula sa mga taong makakatulong sa iyo. Huwag hintayin na maging huli na. Dahil tulad ng sinabi ni Jessie Flores, ang pinakamapanganib na bagay ay ang panahon na lumipas ng hindi kumilos. At para sa lahat ng nagmamahal kay Sir Gavin, sa lahat ng fans na naaliw at natawa sa kanyang content sa loob ng maraming taon, ang pinakamagandang bagay na maaari nating gawin para sa kanya ngayon ay idalangin ang kanyang mabilis na paggaling at ipakita sa kanya sa pamamagitan ng ating mga salita at aksyon na ang pagmamahal ng kanyang mga fans ay hindi nakasalalay sa kanyang content, kundi sa kanya bilang isang tao. Isang taong nararapat sa pagmamahal, sa suporta at sa pagkakataong gumaling at bumalik ng mas malakas. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan. Maraming salamat.